fellow Team Authentic all over the world. Sa mga nagre-request, heto na po. First time tayong pupunta sa La Union. In this episode, bibigyan namin kayo ng idea how to commute from Manila to La Union. Saan nga ba tayo pwedeng mag-stay na on a budget pero nasa beachfront? And ano nga ba ang ganap dito sa La Union kapag ngayon kayo nagpunta in 2026? Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubook po kayo via Agoda, Hotels Man or Activities. Ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone! Maayong adlaw guys, and it's 7 a.m. and this time naman pupunta na tayo ng La Union! Alam niyo ba, sa tagal na din natin nagta-travel, first time natin pupunta ng La Union. Talagang wala kaming idea kung saan ba dapat mag-stay, kung saan kakain. So ngayon na-experience natin siya. Nandito tayo sa Cubao. Ang sasakyan natin ay Partas. Pwede kayong mag-MRT or pwede rin kayong mag-bus. Tapos lalakarin na lang natin. Base kay Google Map, mga 8 minutes walk lang. 8 to 10 minutes walk. Yung bus terminal ng Partas, wala siya sa EDSA. Nasa Aurora Boulevard siya. Ang tahimik naman ng Cubao ng ganitong oras. Parang hindi ko ba? O parang hindi Cubao. Next time, pagbalik natin, mag-staycation tayo dito. Bago tayo pumunta sa mga next destination natin na nakabus. Ayan oh. Ang tahimik ng Cubao pa. So dito yung papunta ng Gateway. Pasig. O tayo dito tayo. Hanapin lang natin yung bus terminal ng Partas. Ito yung first bus terminal na madadaanan natin along Aurora Boulevard. Ito yung De La Rosa Bus Terminal. Quezon, Legazpi, Bicol Isarog, meron din dito. O kaya marami ritong tao. Lakad lang tayo papunta ng Partas. And nabook na natin yung ticket natin online. And mula dito sa nilalakaran natin, tanaw natin yung DLTB. Dito rin pala yung terminal ng DLTB. So kung galing tayo ng Cubao, MRT, mauuna yung DLTB. And eto na yung Partas, katapat na katapat lang. So mga ano lang, mga 5 minutes walk lang. Kaya dito yata yung entrance. Tignan natin kung kailangan pa nating ipapalit yung physical ticket natin. Actually, may nakasulat doon na print your voucher. Kailangan daw ipaprint. Ayan. Dito yung entrance natin. Ito La Union. Today is Sunday. Ito yung situation now. So nakapila na si Enzo. Dala niya lang yung print ng ticket natin. Kailangan talaga may print na kayo. I mean, ang voucher natin. Ayan.
So mas maganda talaga na meron na rin kayong advance reservation. Guys, napapalitan na natin ng physical ticket yung voucher natin. And doon nga pala guys, pag mag-walk-in kayo dito, ang babayaran nyo ay 672 pesos. Apakamura kasi na-book natin to. Yung presyo kasi doon online, nasa 827 to 886 pesos. Tapos may kasama pa yung service Convenience fee. na 50 pesos. So, papatak siya ng kulang-kulang 900. Yun nga lang, ang kaibahan lang, sure na meron na tayong slot. Lalo na yung oras na gusto nyo. Yes, pero sa totoo lang din every hour daw meron kapag nag-chance passenger kayo. Hindi nga lang lahat available sa online. Kumbaga para give chance to naman sa mga mag-walk-in. Pero wag niyong gagawin yung mag-walk-in kayo dito na talagang peak season. Season na. Oo. Ngayon Sunday, kanina yung 7 a.m. dumaan sa amin. Ang dami pang bakante, sinasakay nga tayo. And then sasabihin kung saan na kayo gate maghihintay. Gusto daw nila mag-shoutout si Kuya Jonel and si Sir Kalipay. Thank you po. Tara na, pasok na tayo sa ating boarding gate. So punta kayo ng mga 1 hour before. Pero kapag maraming tao, naku, Diyos mio, agahan nyo na lang mga 2 hours. Yan. Dito yung gate. Dito yung boarding or loading area. Aircon naman yung nandito. At 7:40, boarding na. Lagay na natin dito yung gamit natin. Alam nyo guys, sa sobrang wala na, mag-book online ng seats, magkahiwalay na kami ni Enzo. So, carry na lang din. Mga 5 to 6 hours lang naman yung magiging biyahe natin. Bes, magkahiwalay tayo. Nakasakay na tayo. 44-seater yung nasakyan natin. Dalawa-dalawa. Tapos meron nga pala itong CR. Kasi ito yung legroom niya. Maluwag naman. Komportable. And then meron ditong USB charger. Ayan. Tignan natin kung may bus stop. Doon na tayo magkita-kita. After 2 hours and 30 minutes, nandito na tayo sa Arnes bus stop. Yes, nakakamiss din yung papunta ng Baguio, no? Yung yung season. Oo. So tignan natin kung meron din ditong pa-hotdog. Kamusta naman? Ang hirap din pala kapag iba katabi. Walang hirap din mo matulog kasi syempre mag-i-conscious ka sa dalaw mo. Yung baka madikit ka, ganyan. Meron ditong gulaman, mamihan, siopaw. Meron namang hotdog, mamaya bili tayo dyan. Hotdog lang tayo. Tapos, kung gusto nyo ng kanin carry lang, meron din dito. Karinderya. And then dito pa. Pasalubong. So, ibig sabihin yung bus stop pala, depende, kanya-kanyang talaga siya, company. So, ito puro partas lang. Pabili muna tayo ng hotdog. And guys, nakabili na tayo ng ating pagkain. Ang hotdog ay 50 pesos at saka ang barbecue ay 50 pesos din. Same ba siya? Tikman mo nga kung same siya dun sa Akala mo naman. Basta pareho ng brand ng hotdog. Pareho. Ang pinagkaiba sa kanya, dito sa mantika niluluto. Unlike dun sa season, di ba? Asin sa uling. Oo nga pala. Yung pala yung kaibahan niya. Pero ito lang muna yung pagkain natin. And, sige po, authentic natin. Ano po ulit name nyo? Sorry po. Ed po, Ed. Ed. Shout out kay Jo. Yeah. Ingit na ingit siya. Actually, nung nakaraan lang, pinanood namin yung Ace. Shoutout lang uli natin si Ed, ka-authentic natin. Kasabay natin siya actually sa bus. Papunta rin siya La Union. Batiin daw natin yung friend niya na si... Authentic John, hello po. Nag-live pa daw para manood sa... Ang videos na. Sorry na po kaagad, just Mio. So ayan, siguro yung mga biyahe natin ngayon, mga 2 hours na lang. Salit na lang. Yes, doon na tayo magkita-kita. After 5 hours bus ride, welcome to San Juan, La Union. Grabe. Buhay na buhay tong area na to. Ngayon pala kinita na namin kung gaano kahirap sumakay pabalik. Lalo po nagkasabay-sabay, no? Oo. And yung hotel natin, malapit na dito.
Humihinto-hinto naman na pala after ng San Fernando. So dito tayo malapit sa Tavern by the Sea. Kaya dito na tayo bumaba. Nadaanan na rin natin yung famous 7-Eleven. Siguro mga 2 minutes walk pabalik. And then, yung bus, dumiretso pa hanggang plaza yata. So depende kung saan malapit yung hotel ninyo. Ngayon pa lang, makikita na kaagad natin yung dagat ng San Juan. And then, nga, may nakita nga tayo. Meron ng ditong Ubi mama tsaka mango mama. yes, very Boracay din. Nakikita na namin yung dagat. Pakiramdam ko, may daan dito sa beach, papunta na sa hotel natin. So dito na tayo dumaan para makita nyo na kaagad yung dagat. Grabe, no? Super popular na rin pala talaga ng La Union. Ang dami talagang turista. Ito na ang dagat ng San Juan, La Union. Uy, alam nyo, nakakatuwa yung vibe dito. As in, ano siya. Sorry, kailangan natin i-compare kasi ang dami na nakapag-Boracay. Very much Boracay na din yung vibe niya. O, ito na yung dagat ng La Union. Grayish yung buhangin niya. Pero pinong-pino. Pinong-pino na grayish yung buhangin. And then, tingin na kagad tayo sa dagat. Walang pato. Ayan! Ang taray naman. Ano meron dito? May mga event-event pa yata. Diba? Dala-dala namin yung bag namin. Pumunta kami dito sa sa dagat. Why na? Hindi na kami makatiis. Silip na kagad natin yung dagat kasi very much popular. Malambot din yung buhangin, lumulubog ako. I mean yung paa ko, ang OA ko naman na lumulubog ako. Ito yung tubig niya para kita-kita natin kung malinaw ba. Tanghaling tapat alauna. Malinaw naman. Oo, kaya lang, ay, ang init ng tubig. Lumusong ka agad ako, nakakaloka. Dala yung gamit. Malinaw naman, kaya lang kasi medyo black yung buhangin. Tingnan nyo naman kami, naglusong kami na nakabag. Ang lakas ng amat. Uy, grabe, ang saya dito. O tara, doon muna tayo dumaan sa naman, sa roadside. Yung natin, hotel natin, nasa beach din siya. Ang alam namin, beachfront siya. Ayan na, nabuhangin na kaagad yung mga paa natin. Pero ang refreshing yung nabasa ng tubig dagat yung mga paa natin. And then meron talagang mga lugar na, kumbaga unang kita mo pa lang, magugustuhan mo na kagad yung vibe. Ito nga yung sinasabi namin sa inyo na mahilig kami sa beach, hindi kami naliligo, pero ganyan yung gusto namin, yung may kainan, yung makakapanood ka ng mga tourist, kung ano yung mga ganap niya, yung mga meme na nagfo-photoshoot. Yung uupo lang tayo pero may enjoy natin, malilipas yung oras natin na nag-enjoy tayo. Yes. Tapos may part na buhay na buhay. Tapos kung gusto mo namang manahimik, meron namang part na medyo pwede kang mag-relax lang. Kahit itong nasa highway, puro na siya mga transient, restaurants, hotel. Ito, katabi ng tavern, ito yung pinasukan natin, ito yung tavern by the sea. Ito, meron dito. El Navi Hostel and Cafe. So para just in case lang ito, kapag nakita nyo to sa Agoda, at least maganda yung location niya. Tayo lakad tayo. Dito pala muna tayo dumaan sa road para ma-familiar muna tayo. Talagang bagong-bago sa amin ang La Union. Kasi usually kapag sinabing beach, ang naiisip ka agad namin, Boracay. Ay, ito na yung hotel namin. Ang lapit lang pala. Ito, The Little Surf Maid. Diyos me, yung doon pala kami dumaan sa beach. As in, konting lakad na lang.
Pero ang tanong, nasaan ba? Papasok pa yata. Ay, ito na nga. Hello po. Ito na pala. Pakalapit lang pala talaga namin sa sa tavern. Tamang-tama pala yung binabaan namin. Check-in muna tayo. Sana pag-check-in tayo na mas maaga. Kapag ka-available pa. Kapag ka hindi, iwan lang natin yung gamit natin. And gora na kagad tayo. Eto pala. Meron naman pala ritong foot wash. Bakit tayo makapag-check-in? Kasi naman, hindi pa nakakapag-check-in. Na-excite agad sa dagat. Naglusong. Sige. Labas agad ulit tayo sa beach para makita natin kung gaano siya kalapit doon sa tavern. Kung diniretso lang pala namin, na doon na tayo. Baka nga nandito yung stage na nararamdaman ko eh. Ay, oo nga, no. Okay, tsura niya. Puting-puti. Tignan natin yung room. Basta ang importante lang naman sa atin, maaliwalas and then may aircon, carry na tayo. Under what name po, sir? Check-in lang muna tayo. Magandang hapon po. Magandang hapon. Habang nag-check-in muna si Enzo, pakita lang muna namin sa inyo yung rate nila 19, sir. kapag ka-direct. Ito. And then, yung room na nabook natin ay standard room with balcony. Dito, ito, 3,500 a night. Pero kasama na yung breakfast dyan. Titignan natin mamaya kung magkano natin siya nakuha sa Agoda. Kung saan ba kayo mas makakatipid. Kung mag-a-Agoda ba kayo or magbubook kayo sa kanila direct. Ayun guys, nakapag-check-in na tayo and since hindi pa available yung room natin, syempre hindi natin sasayangin yung oras natin. Beach na ulit tayo. Lalabas tayo kaagad. Ito, meron nga dyan na kayo. This way to the beach. Ito yung reception. Ang pangalan ng hotel natin, The Little Surf Maid. And then may nakalagay naman dito, this way to the beach. Kaya tara na. Punta na kagad tayo sa beach. Sa katanghaliang tapat, magbe-beach tayo. Why not? Ready na ba kayo mag-itim? Let's go. I-enjoy lang natin. Tignan natin kung tama nga na nandoon yung stage malapit dito sa accommodation natin. Ay, nakabala pa. Makikiraan po. Maraming salamat po. Ay, ang ganda ng beachfront din nila. Pakita lang muna natin. Ito yung harap ng hotel. Pag tinignan nyo yung hotel, maganda naman kasi very Greece yung dating. Taray. Santorini. Porkit puti, Santorini na. And eto na nga, dito tayo galing kanina. Ano ba, nagpapaklas ba sila? Sa setup pa lang. Ito yung stage. Diyan tayo galing kanina sa likod. Uy, in fairness maganda yung natin. Location. At then harap natin, ito na kagad, beach na kagad. Bakit ba namin to binook? Kasi meron kaming isang goal. Ang isang goal kasi namin, hanapin si Miss Maylin Dizon. Ang alam ko kasi, malapit lang dito sa hotel natin yung Airbnb niya. Hanapin natin, baka masipat natin siya. Yung taga pinaka-goal. Oo, yung pinaka-goal. Hanapin muna natin si Miss Maylin Dizon. Ito yung hotel natin. Little Surf Maid Resort. And then, ito, Escape. The Escape. And then, based sa tinuro sa amin, ito daw yung Surf Star. Ito nga siguro, Bes. Ito siguro. Ito yung may ilaw. Ito. Ayan. Naku, wala si Miss Maylin Dizon. Hinahanap po namin kayo, charot. Ito nga. Ang ganda rin ng location. Wow, ang aga natin napa-check-in. Thank you po, ate. Ay, ang ganda pala. May pa-design pa sila. Nasa third floor tayo. So, alam niyo na wala ritong lift. Buti na lang. Alam niyo naman, ang best friend natin na ihanagdan.
Ito din, meron din siya ditong balcony. Ay, good afternoon po. Ayan. Yung mas itong pa-design. Ayan. Nandito na tayo sa 3rd floor. Kasi ito. Room number 11. Pero ito yung room natin. Pero bago yan, pakita muna namin sa inyo na meron ding view. Basta lalabas ka na. Ayan o. Ito yung view natin. Yung dagat din sa harapan natin. Ang room natin ay 311. Mabilis ang room tour lang tayo kapag hindi staycation. Pero tignan nyo naman, oh. Inukit. Effort kung effort. Actually, maganda naman yung hotel. And then, ito na kaagad yung kama natin ang taas. Double bed. Tapos, meron ditong pa-cabinet. May safety deposit box. And then, ito na yung toilet. Itong toilet hindi pa namin nakikita. Carry na din. May bidet. Tapos, ito yung shower. Maaliwalas. Bakit siya maaliwalas? Because eto siya. Meron nga tayong balcony. And then meron ditong dalawang sofa. Meron pa doong chair. May TV. Smart TV. Smart TV. And then may pa-mirror dyan. At ito yun. Yung aircon natin, di susi. So, hindi natin mabubuksan yung aircon Pag walang susi. pag walang susi. Which is good para tipid sila talaga sa kuryente, no? Ito na kaagad yung ating view. Ayun nga yung sinasabi namin sa inyo. May view. Oo nga, in fairness naman, ang view natin, mga bubong. Pero, tama si Enzo, meron siyang pa-partial view. Dito tayo dapat. Pa-partial sea view. And ito nga yung ating hotel, The Little Surf Maid, at nabook natin siya sa Alagoda sa halagang 2,660 pesos. Pero wala tayong breakfast na in-include, guys. Kasi nga, na sobrang daming sikat na kainan dito, gusto namin mag-try dito ni Mel kumain ng breakfast. Yes, para mas marami tayong makainan na restaurant. Pero just in case lang, gusto niyo siyang i-book via Agoda, pwede niyo pong gamitin ang ating promo code na Go with Mel for an additional discount. Again, kapag dito nyo siya binook, it's 3,500. Pero kasama na doon yung breakfast for two. Ito sa atin, pagpalagyan natin 2,700, hindi pa kasama yung breakfast. So, 800 pesos yung naging halaga ng breakfast niya. And then, naipakita na rin namin sa inyo kahit papaano yung papunta dito. So, ganun lang naman siya kasimple. Kung sa Cubao kayo sasakay, pwede kayong mag-MRT. Pwede rin pala kayo mag-LRT2, pero LRT2 sa totoo lang mas malayo yung lalakarin nyo. Pwede kayong mag-bus going to Cubao, and then lalakarin nyo na lang papunta naman sa Partas. Ngayon naman, lalabas na tayo. Pero balik ta rin natin. Labas tayo sa main road. Hanap tayo ng yung eskinita na pwede nating daanan from the main road. Tapos paglabas mo, beachfront na. Basta kapag nakita tayo ng isang eskinita, doon tayo dadaan para pabalik naman tayo dito sa accommodation natin. O guys, lumabas tayo dito sa highway. Kasi naghahanap tayo kung saan ba pwedeng dumaan ng mga eskinita. So nagtry kami doon sa 7-Eleven, wala doon daan, lahat doon private property. And then ang nag-iisang daan going to the beach na dinaanan natin, itong nasa harapan ng Port San Juan. Ang ganda rin ito, no? So ito, pag pinasok nyo siya,
Palabas na siya ng beach, pero tingnan nyo guys, oh, medyo makalat. Sa dami ng turista. Alam nyo, nagulat ako ha. Wala talaga akong idea na ganito na palang karaming turista dito sa LU. Tapos mostly nakakasalubong namin ni Enzo, mga Gen Z. New, new Oo. generation of travelers. Talagang nakaano sila, nakapostura, Forma talaga. nakapormang kaganda ng OOTD, damit. OOTD. Yes. Tapos barkada, 8, 10. Kaya kapag kumain kayo dito, matagal kayo maghihintay. Kasi grupo-grupo Kasi grupo-grupo. Kunyari pang number 20 kayo, pero ang daming grupo. Pag number 20 kayo, tapos each group 8 members. Yes. O, ito. Dito tayo magsimula. Tapos pabalik tayo sa accommodation natin. Yan. Ang laki na nga ng alon. That's why hindi ko na rin alam kung sino yung surfing capital of the Philippines, Balerba o sila. surfing capital? Oh, one of the surfing capitals na lang para walang away. Oh, eto na. Ang daming ay, may McDonald's, bes. Eto. Uy, promise, may McDo. Ay, ano to? Parang Starbucks to, ha. Eto, oh, may McDonald's. Sa gitna ng dagat, why not? I mean, ng beach. Daming tao ng ganitong oras. Naghihintay na rin ng sunset. Kanina wala to masyado. O, ito, pabalik na to ng accommodation natin. Ayan, oh. Grabe. Ang daming tao. McDonald's sa gitna ng beach. Why not? Ang laki na nung alon. Tapos dun sa side natin, bes, nag-low tide na. Low tide na pa siya. Alam nyo kanina nung paglusong ko, medyo natakot ako yung unang lusong namin na yun. Alam nyo kung bakit? Biglang lalim. Ang banda, no? Oo, kasi tignan nyo naman pala. Kapag ka high tide kasi, umaabot yata dito yung tubig. Tapos tignan nyo yung lalim niya kung gaano kagad kalalim. So, ibig sabihin, yung mga 5 p.m. yung masarap na swimming. Kasi medyo mababaw yung tubig. O tara, lakad tayo dun pabalik sa accommodation natin. Grabe. Ang saya naman. Ay, pero parang dito lang nagsisurf, bes. Sa harapan natin walang nagsisurf. Hindi pa nga sexy. Oo. Eto, oh. Nandito lang yung mga nagsisurf. Uy! Very promising yung sunset. O, tara, pakita namin sa inyo yung mga nandito sa harapan. Today is Sunday, guys, ha? Para lang meron kayong reference sa dami ng tao. Lakbay Musika. Mamaya balik tayo dito, pakita namin sa inyo ng gabi. Kasi ito yung mga nagsisurfing lesson. Tara. Ano yan, bes? Slash Daddy La Union. Ito, Surfers Rest Guest House. Nasa beachfront din yan. And then, magpapakaanis tayo. Siyempre, di ba may issue dito na ano na daw. Parang yung La Union ay overrated, overhype. So, syempre, hindi naman tayo makikipagtalo dun kasi opinion naman nila yun. So, pero kaming first timer, sa totoo lang, medyo yung nagugulat kami, in a positive way. Kasi hindi ko in-expect na para na rin siyang Boracay. In terms of dami ng tao, dami ng kainan. So, yun. For us, yung vibe niya, okay na okay. Kasi ito yung vibe na gusto namin. Kasi di ba guys, sa Boracay, ang sarap lang mag-relax. Kung nagugutom ka naman, ang daming kainan doon. Yes. Nakadepende din sa'yo kung gusto sa mahal, sa mura. Yes, nakadepende sa budget mo. Yung kasi yung maganda na kahit papaano, nasa island. Pero lahat ng kailangan mo nandoon. Ito, ganun din yung vibe niya. Lahat ng pagkain, meron silang i-offer. Basta hindi kayo masyadong maselan sa dagat kasi di hamak naman mas maganda yung dagat sa Boracay. sa Boracay. Pero hindi naman yung pwede pang surf. Unlike dito, sa mga mahilig mag-surf, heaven sa kanila to. Even the sunset mamaya. Tapos yun nga, yung mga pupunta rito, nakaporma na sila. Oh, parang Boracay may tahuna din sa gitna. Diba?
Bakit ba ngayon lang kami nagpunta rito sa La Union? Sa mga ginagawa nating series, na medyo may pagka-summer series, parang yun yung realization namin. Laging bakit ba ngayon lang tayo pumunta sa mga lugar na napupuntahan natin now? Ay, ang dami ng tao. So, ito na yung hotel natin. Basta andyan na ba si Miss Mylene? Si Miss Mylene Dizon pa rin. Matatapos na yung natin, vlog natin, si Miss Mylene Dizon pa rin ang hanap. Ay, grabe. Ito yung nilusungan natin kanina. Oh, sobrang low tide na nga. Actually, ganun din. Yung sa La Union, kapag lumayo din kayo, doon yung makikitang maganda yung dagat. Ang kaibahan lang, ang maganda kasi dito, malaki din yung beach. Kaya ang sarap ding tumambay. O, nakabalik na tayo sa ating accommodation. And wala pa rin si Miss Mylene Dizon. Diba? Hahanapin pa rin natin siya. And then nag-check kami just in case lang. Alam nyo ba, na Monday and Tuesday, nakita namin nasa 1,500 pesos lang yung room natin dito. Pero wala itong breakfast wala kasing option din pala na may breakfast. So guys, upo lang tayo dito and hihintayin lang natin yung sunset. Tignan natin kung makakapagpalipad pa tayo ng drone para may pakita namin sa inyo kasi pakiramdam namin fabulous yung magiging sunset ngayon. So siguro mga na lang to, mga 20 to 30 minutes magsa-sunset na. And magandang sunset na naman yung napagsaluhan natin. And this time naman guys, nandito naman tayo sa La Union. Yes. Again, kahit pa Juliet, talaga kami sunset person. Oo, kahit saan kayong sunset abutan, kahit mukhang pare-pareho siya, hindi, naiiba talaga yung vibe niya. So after nito, tignan lang natin, namnamin lang natin yung paligid. And then syempre, hanggang gabi magkakasama tayo. Titignan natin kung may party-party dito sa side na to ng San Or Juan. hahanapin natin yung party-party. Oo, nasaan ba? It's 9 p.m. and again, today is Sunday. Tignan nyo, walang ganap dito sa harapan ng hotel natin. Pero kahapon nga daw, Saturday, meron daw event. Ay, bakit walang ganap dito? Wala pala ritong nightlife. Wala palang nightlife sa La Union. Hanggang dito lang sa sa Tavern. Kasi dito yung kaninang maraming tao. Tignan natin. Kapag wala, didiretso tayo dun sa na-research namin kung saan nangyayari ang walwalan at party-party. Pero guys, Diyos mio naman. Pagpasensyahan nyo na kami. Hindi kami aabot ng alas 12. Alam nyo naman mga tito at tita na kami. Antok na ng mga ganong oras, hindi tayo aabot. Itong Laud, na siya, pang relax-relax na lang din na nightlife. I mean, hindi siya nightlife, as in nightlife. Kung gusto nyo lang tumambay sa gabi. Ay, dito nga bes maraming tao. O, dito pa rin maraming tao sa Tavern. Oo. Tapos, para siyang talaga, food court na food court yung dating niya.
And then, pwede na rin uminom ng ganitong oras. Ayan, oh. Tapos na dito na rin tuloy nakatambay yung iba kasi dito nga maliwanag. Ayan, merong banda. Tingnan natin, ang daming tao. Kanina, kain-kainan to. Ngayon, bigla na siyang naging inuman. Ayan, oh, may banda. Dito pala, pwede ditong tumambay. Ayan, oh. May banda. Tapos yung iba may dala lang na upuan, nagka-camping lang. Lumabas tayo sa roadside ulit ng Tavern by the Sea. Dito kasi, tayo dadaan papunta dun sa popular na Walwal. Pero hindi namin mabanggit yung ano. Basta yung isa na, yung dalawa kasi names. Yung isa yung Jetsam House, yung Jetsam na lang. Doon na natin babanggitin para mabasa nyo. Pero bakit ba? Pero grabe, oh. Buhay na buhay pa rin dito kahit sa labas. Tayo. Secret na lang. And then, kahit sa labas nga, ang dami nyo ring matatambayan. Ay, Dao Avenida. Ganito, ay, ayun tayo. Grabe. Naku. Tapos nagsisearch kami ngayon, walang available na online. Ang available ngayon online, yung 3 days from now. Ito yung pupuntahan natin. Ito yung Flotsam ba? Flotsam and Jetsam. At yung nakikita namin na merong mga nagsasayaw talaga, lalo na kapag mga midnight, kapag ano na talaga, you know, tinamaan na. Nagiging parang Siargao din daw dito. Pero by this time kasi, maaga pa. Actually, puro kabataan talaga. Talagang sila yung makikita mo. Wala kami rito nakasalubong masyado na medyo seniors, ganyan. Ang ganun. Ay, tahimik pa. No outside food. Tingnan natin. Tingnan natin. Pasok lang tayo. Ay, tahimik pa. Wala pang ano. Ay, pero ano na. May kumukulong. May party-party na. Ay, ano to? Ay, Pag-check. ay, ito na tayo. Ang daming ang tao. Pero wala pang nag-ano. Nagpa-party-party pero punong-puno. Ayun, punong-puno siya. Ganda. Tapos may beachfront din to, di ba? Pwede tayong dumaan sa beachfront. Ayun, daming tao. Meron nga siyang beachfront pero wala palang daan dito. Doon talaga sa main road yung magiging daan. As in, sarado dito. Meron kong bagang nakabakod. So, babalik tayo sa entrance. Tara na, labas na tayo. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganitong karaming nagpa-party. Kaya no wonder mamaya, kapag medyo meron ng tama, talaga magkakaroon talaga ng party. Pero ang ganda ng area. Ang laki at punong-puno talaga. Wala ka na halos mapupwestuhan. Tara. Labas na tayo. Ayan, nakalabas na tayo. Ngayon pa lang nabubuhay ang gabi sa LU. Talagang pang bagets ang LU. May mga tricycle naman dito. Just in case. Papunta or pabalik sa hostel ninyo kung ayaw nyo nang maglakad. Pag may tama na kayo. Grabe, ngayon ako nakakita na ganung karaming tao na nasa iisang lugar or bar mismo. O siguro nga hindi kasi tayo mabar, hindi natin alam. Sobrang dami ng tao, no? Walang pwesto for tables. Wala na. Ang ginagawa, banig na lang. Banig na lang, latag-latag na lang. Kahit saan na, no? Oo, nag-e-enjoy naman sila. Good morning, everyone. Mayong adlaw, guys. We're still here in La Union and ngayon naglakad tayo from our accommodation. Very light lang, mga 5 minutes walk lang. Tapos sa Google Map, ito na yung nakapin na San Juan Beach. Pero yung San Juan Public Beach pala, nandun nga siya sa kabila pang side. So kumbaga, nagitnaan yung accommodation natin. So lakad tayo papunta dun sa, ano tawag doon? Sa surf marker, ganon. Nandito na yung mga activities, ayan.
Meron ditong surf lesson or surfing lesson. Tapos, may mga banana boat na. And mas marami na ring tao pala dito. Local surf camp. Diba naglalatag lang, yung mga nagdi-day tour. Mas marami nagsiswimming dito. Doon sa harapan ng beach namin. Beach na, akala mo nabili namin. Wale. Wala masyado. Sabi nandito talaga. Tsaka di ba pag low tide kasi dun mabato? Oo. Siguro dito maganda yung andito. Yes. Ayun oh. May mga sports din. Volleyball. Ano ba? Soccer ba yan? Yes. Ang gaganda rin ng restaurant pala dito. Kasi walang mga pangalan, no? Walang pangalan sa tabi. Tsaka accommodation. Nandito yung mga bagong accommodation. Actually, kasi yung accommodation natin, old na siya, to be honest naman. Kami, kaya naming tiyagain yung ganun. Ang problema kasi baka sa mga, yun nga, lagi namin sinasabi kung pwede sa maselan or hindi. Malakad lang tayo hanggang marating lang natin yung marker. The famous mark. The famous marker here in La Union. I know, yun yung maganda rito sa La Union. Hindi ganun kaputi yung, actually, hindi puti yung buhangin niya, hindi ganun kaganda. Pero pino naman. Pero yun nga, yung beach kasi malaki. So, ang dami yung malalakaran. Ang gaganda ng mga beachfront restaurants dito. Ay, may aeroplano. Hindi pwede yan. Bakit may aeroplano doon? Ito ano to? San Juan Surf. Ganda din. Beachfront na beachfront din siya. For us lang ha, pakiramdam namin yung ano dito, yung day tour, mas okay yung overnight, yun yung ibig namin sabihin. Kasi may experience nyo Mabibitin ka pag dito. yung La Union talaga at its finest. At its finest na naman, lagi lang at its finest. Nakakabitin yung day tour, ang sarap mag-relax dito. Dito pa lang sa dagat, Diyos me, kulang na yung buong araw. Hindi nga, yun isa pagkain pa lang. Sa dami ng pwedeng kainan dito, yun pa lang, kulang na. Ito na yata yun, Bes. Dito tayo nang galing. Sa marker nga ng Google Map, San Juan Beach na yun. Pero ito yung sundin nating marker. Ito pakiramdam ko yung boundary, no? Ito nakalagay, Barangay Orbistondo, San Juan, La Union. And then paglagpas dito, ito na yung San Juan Beach. Dito yung mga nagsisurfing na talaga. Ayan, oh. And, nandiyan na rin mga water activities. In all fairness. So yan, para at least alam nyo. And walking distance lang siya. Kumbaga, ito na isipin nyo, Boracay ulit tayo. Balik tayo sa Boracay. Para lang siyang station 1 and 2. So ang gawin nyo, ganun siya, yung public, San Juan Public na beach, yun yung station 1 halimbawa. Yung Orbistondo, yung station 2. And then ito namang San Juan Beach ay station 3. Magkakalapit lang. Grabe nilalakaran natin. Para siyang mga corals na umangat. Oo. Ganda rin dito. Ayan. In all fairness naman, ang ganda ng vibe sa San Juan. Pag nagpunta kayo ng San Juan, mafe-feel mo talaga na beach talaga siya.
And ito na yung ganap natin ngayong umaga. People watching na naman tayo. Nanonood tayo ng mga nagsiserve. Yes, and ganito yan ha. Just in case marami kayong gustong puntahan dito sa La Union, ang advisable talaga, mag-package tour Oo. kayo. Kasi Yung- at least yung ganong tour guys, sunod lang kayo ng sunod kung ano yung mga Yes. pupuntahan. Pero yun talaga, pagod na pagod talaga yun. Pero kung katulad namin, gusto nyo lang talagang mag-chill, dito lang kayo sa beach, pakiramdam namin yung overnight talaga dapat, yung swak na swak sa inyo. Kasi yun, lakad kayo, tapos kain, tapos lakad ulit, At tapos saka kain na ano naman. kasi, if ever kung ganun yung gagawin nyo guys, at least kahit pa paano, hawak niyo yung oras nyo. Pag gusto Yes. na enjoy yung isang spot, magtagal lang kayo doon. After Yes. nun, larga ulit. Yes, yung hotel nga pala natin, again, hindi siya pwede sa Maselan, mahina yung internet, merong smart, wala namang Globe. naman nga yung globe. And then, yun nga lang, yung tubig, nasa third floor tayo, ano siya, mahinang mahina. Kailangan Oo. magpuno ng tubig sa O hindi gumagana yung internet, hindi gumagana yung shower natin. Again, marami pa ritong hotel, pwede kayong mamili pa. Lalo na yung mga medyo mas mahal, for sure, mas magaganda yung hotel na nandoon. And singit na rin natin guys, nanggaling tayo doon sa tinatawag na San Juan Public Beach. Sa harapan niya ng Little Canggu, and sa totoo lang ha, mas maganda tong area na to. Kasi mas malawak siya. Tapos, mas kaunti yung tao. So, tama nga yung sinasabi namin na kumbaga sa Boracay, ito yung magsisilbing Station 1. Ang lawak niyang beach. Bago ka makarating sa dagat. So, mas maganda dito. And then, nandito yung mga popular na restaurant. Yun nga, Little Canggu, Kabsat, nandito din. And paano yung pagsakay pa uwi? Pwede kayong maghintay dun sa 7-Eleven na sinasabi namin sa inyo kung mag-chance passenger kayo. Or pwede din naman, ang gagawin namin just in case, babalik kami ng San Fernando. Kasi mga 4 to 5 kilometers away lang naman yun dito. Doon kasi, nandun na mismo yung terminal. Kumbaga, hindi tayo yung talagang makikipagsiksikan. Maghihintay lang tayo ng bus. So yan, sana po kahit papaano na-enjoy nyo po itong San Juan, La Union natin sa mga nag-request po. Ito po yung i-expect ninyo kung ngayon kayo pupunta rito sa San Juan. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye, Bye, everyone. everyone.